Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Father Aldi Fababaer, alas 4:07. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! Magandang hapon, Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. Ako naman Thea Petro Corpuz. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Martes, 29 ng buwan ng Oktubre. Bagyong Leon lalo pang lumakas. Nasa typhoon category na, 4 na lugar. Nasa ilalim na ng signal number 2. Storm surge warning babala ng Pag-asa sa mga baybayin ng Batanes at Cagayan. Mga namatay sa gupit ng bagyong Christine umabot na sa 125. At meron pang nawawalang 28 katao. $1.5 million donasyon ng Amerika sa mga sinalanta ng bagyong Christine. Dating Pangulong Digong Duterte personal na kiramay at namigay ng tulong sa mga biktima ng landslide sa Batangas. Department of Justice kinalampag ng Senado na kasuhan na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dating Pangulong Digong iimbitahan pa rin ng Quad Committee ng Kamara para tanungin naman sa reward system sa kanyang kampanya laban sa illegal drugs. Dismiss Bamban Mayor Alice Guo, formal ng kinasuhan ng COMELEC dahil sa questionableng pagkandidato. Ba, nakalimutan na si Alice Guo. Sumilip pa ngayon na Dalawang SAF at siyam na iba pang pulis pinasisibak dahil sa pag-escort ng mga Chinese nationals na involved sa Pogo. Mga lugar sa Southern Metro Manila at Cavite may water interruption sa darating na undas, ayon yan sa Maynilad. At ngayon sa detalye na ating mabalita, unahin natin ang kalagayan ng bagyong Leon. Ayon sa Pag-asa, huling namata ng bagyo sa layong 555 kilometro sa silangang bahagi ng Tuguegarao City, Cagayan. Taglay ang lakas na hangin na aabot na sa 130 kilometers bawat oras malapit sa gitna. At merong bugso o gustines, nako lakas, 160 kph. At kumikilos pa kanluran, hilagang kanluran sa bilis na 10 km bawat oras. Batay sa forecast ng Pag-asa, hindi nito inaalis ang posibilidad. Naku, baka maglandfall sa Batanes, Governor Marilu Cayco, sa Huwebes ng umaga o kaya ay tanghali. Sa ngayon ay nakatas na ang Public Storm Signal number 2 sa probinsya ng Batanes, Babuyan Islands, silangang bahagi ng Cagayan, silangang bahagi ng Isabela. Samantala, signal number 1 nakatas naman sa ilang pang bahagi ng Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Abra Mountain Province, Ifugao, Benguet at kasama ang probinsya ni Presidente, ang Ilocos Norte at Ilocos Sur, La Union, Aurora at hilagang bahagi ng Quezon, kabilang na ang Pulilio Islands. Signal number 1 din sa Camarines Norte,
Camarines Sur. Naku, mga taga Camarines, ingat, di pa nakaon sa Maynaga. Catanduanes, silangang bahagi ng Albay. At silangang bahagi ng Sorsogon. Samantala, nagbabala ng storm surge o daluyong ang Pag-asa sa mga residenteng nakatira sa mga baybaying o sa mababang lugar sa Batanes at Cagayan. Ayon sa Pag-asa, tumutukoy ang storm surge sa pagtaas ng alon mula sa karagatan kung saan unang tatamaan ang mga nakatira sa coastal areas. Oras na mangyari ang storm surge o daluyong, posibleng bahain ang mga nakatira sa tabing dagat kaya delikado ito. Sabi ng Pag-asa, posibleng mangyari ang storm surge sa susunod na 48 oras sa Basco, Itbayat, Ivana, Mahataw, Sabtang at Uyugan sa Batanes maging sa Calayan, Cagayan. Paalala ng Weather Bureau sa publiko, umiwas sa dagat, kansalahin ang lahat ng marine activities at tumutok sa mga balita para sa kanilang kaligtasan. Samantala, umabot na sa 125 ang bilang ng mamamatay dahil sa hagupit ng bagyong Christine. Ayon sa report ng NDRRMC, 14 sa mga ito ay validated na habang 28 katao pa ang nawawala hanggang sa ngayon. Tinatay ng mga 1.7 milyong pamilya o 7.1 katao ang apektado ng bagyo. At ang pinakamarami ay sa mga taga Bicol. Sa Batangas, ilang araw matapos ang bagyong Christine, nagpapatuloy pa rin ang clearing at relief operations. Umabot naman sa 27,000 families ang naapektuhan ng bagyong Christine sa Batangas. Samantala sa Albay, ipinagutos na ng NDRRMC at DILG ang mandatory evacuation dahil naman sa inasang malakas na ulang dala ng bagyong Leon. Samantala, sumampa na sa 6 na po ang bilang ng nasawi dahil sa pananalasa ng bagyong Christine sa Batangas. Kinumpirma sa DZRH ni Amor Calayan, pinuno ng PDRRMO, na 4 ang nasugatan habang mayroon pang 14 na nawawala. Pinakamaraming bilang ng namatay ay mula sa bayan ng Talisay na nasa 20, kabilang ang mga bata at menor de edad. Ayon naman kay Calayan na sinimulan na nila ang mandatory evacuation kagabi bilang paghahanda sa posibleng epekto ng bagyong Leon para maiwasan ang trahedyang idinulot ng bagyong Christine sa lalawigan. Ang Amerika ay magbibigyan naman ng donasyon na $1.5 million o katumbas ng 84 million pesos. Tulong sa pamahalaan ng Amerika sa Pilipinas para sa masinalanta ng bagyong Christine. Ang nasabing donasyon ay karagdagang pondo para sa nagpapatuloy na operasyon ng US Agency for International Development, USAID, ng pagbibigay tulong sa mga sinalanta ng bagyo sa Bicol Region at sa Batangas. Ayon kay US Ambassador to the Philippines, Mary Kay Carlson, nagpapatuloy ang kanilang pagpugnayan sa pamahalaan upang makapagpaabot pa ng tulong. Sa huling tala ng NDRRMC, umabot na nga sa 125 ang napaulat na namatay, 28 ang nawawala, at 115 naman ang inireport na nasugatan dahil sa bagyong Christine. Samantala, naghatid ng tulong si Senator Lito Lapid sa mga pamilyang naapektuhan ng bagyong Christine. Higit 200,000 relief goods ang ipinamahagi ni Lapid sa mga nasalantang pamilya sa Quezon, Cavite at Batangas Province. Sa pagtungo ni Lapid sa Batangas, nagpaabot ito ng pasasalamat sa lalawigan kaugnay ng pagtulong nila sa mga Kapampangan noong sumabog ang Bulkang Pinatubo noong taong 1991. Sabi ni Lapid, nagpadala siya ng tulong bilang pagtanaw ng utang na loob sa pagsaklolo nila noong pumatok ang bulkan kung saan siya'y gobernador pa lamang. Samantala, nangako naman si Supremo Lapid na muli itong babalik sa mga nasalantang lugar para maghatid muli ng tulong.
Red. Yan. Ano yan? Ano yun? Ba't ka sumisingit, Dong? Ano yung singit-singit mo, Dong? Bastos ako. Walang hiya ako. Bastos ako. Walang hiya ako. Hindi naman, Dong. Ano ka lang, maginoong bastos. Oo. Ipinagutos naman ng National Housing Authority ang pagpapatupad ng isang buwang moratorium o tigil sa pagbabayad na amortization para sa mga pabahay dahil sa epekto ng bagyong Christine. Ayon kay NSA General Manager Hoben Tay, ang moratorium ay otomatikong magkakabisa simula November 1 hanggang November 30. Sinabi ni Tay na hindi papatawan ng karagdagang interes umulta ang mga housing beneficiaries o yung may mga housing loan ngayong buwan ng Nobyembre. Sinabi pa ng NSA na hindi na rin kailangang mag-apply ng moratorium ang mga may bayarin sa NSA hanggang matapos ang nabanggit na inisyatibo. Samantala, nabatid naman mula kay NSA Assistant Manager Alvin Feliciano na minomorto na rin nila ang mapabahay project ng gobyerno na matatagpuan sa mga lugar na hinagupit ng bagyong Christine. Samantala, pinag-aaralan ng Malacanang na magtakda ng moratorium sa pagbabayad ng singil sa kuryente sa mga lugar na binayo ng severe tropical storm Christine. Ang direktiba ay ipinaabot sa Energy Regulatory Commission. Ayon sa palasyo, malaking tulong kung ipagpapaliban ang pagsingil sa electricity bill at disconnections mula ngayong Oktubre hanggang sa Disyembre. Partikular na makikinabang sa hakbang ang mga customer sa mga lugar na isinailalim sa state of calamity. Inatasan din ng Malacanang ang ERC na pag-aralan ang posibilidad na gawing staggered o utay-utay ang pagbabayad ng kuryente sa mga calamity hit area. Samantala, personal na dumalaw at nakiramay si dating Pangulong Digong Duterte sa pamilya ng mga biktima ng landslide sa Talisay, Batangas kaninang umaga. Nagtungo ang dating Pangulong Digong sa mga kamag-anak ng mga biktima sa may barangay Sampaloc, Talisay. Kasama ng dating Pangulong Digong ang Special Projects Division at Public Assistance Division ng Office of the Vice President. Sa tulong naman ng Office of the Vice President, nag-abot sila ng burial assistance sa mga apektadong pamilya. Aabot naman sa mga 20 ang namatay matapos matabunan ng landslide ang nasabing lugar sa Talisay, malapit lamang dito sa Tagaytay City. Sa iba pang balita, iimbitahan pa rin ng Quad Committee si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa issue ng extrajudicial killings. Ayon kay Santa Rosa Representative Dan Fernandez, co-chair ng Quad Committee, hindi masyadong natalakay sa Senate hearing ang issue ng reward system. Matatandaan sa hearing ng Quadcom, lumabas ang reward system kung saan mismong si dating PCSO Chairman Reina Garma ang nagbulgar kaya nagresulta ng maraming biktima ng EJ case. Sa panig ni Manila Representative Bienvenido Abante Jr., chairman ng House Committee on Human Rights, sakaling dumalo sa Quad Committee hearing si Duterte, hindi papayagan ng komite ang puro pagmumura at dapat sumunod sa regulasyon ng komite ang dating Pangulo. Narito ang naging pahayag ni Abante. Murahin. Kung magagawa ka ng PI, oo, siguro yung gago matatanggap ko pa eh. Kung talagang gago yan eh. Yung tarantado, kung talagang tarantado yan. Sinasabi ko yan sa pulpito eh. Kung talagang tarantado ka, hindi mura yan, totoo yan. Pero yung PI, pambira, pagtanggap ng ating kababayan yan, minumura mismo yung nanay niya, ay ba hindi ko katanggap-tanggap sa akin yan. Ngunit ayon kay Abante, kung siya ay tatanungin, sapat na ang testimonya ng dating Pangulo at baka pwedeng ikonsidera na ng Quad Committee na huwag nang imbitahan ang dating Pangulo. Samantala, ang susunod na hearing ng Quadcom ay nakatakda sa November 6.
Bakit Congressman Abante? Bastos ba ang Presidente Digong? Bastos ako. Walang hiya ako. Bastos ako. Walang hiya ako. Babalikan natin ang ilang pang detalye na ating mga balita. Mga naging pahayag kahapon ng dating Pangulong Digong Duterte sa Senate hearing. Abay maaring gamitin laban sa dating Pangulo sa pagsasampa ng demanda laban sa kanya. Ito naman ang sinabi ni Senate President Chis D. Butler Escudero. Samantala, dismiss Bamban Mayor Alice Guo. Abay, kinasuhan na rin ng COMELEC. At mga misis, babala po sa inyo. Maraming lugar sa southern part ng Metro Manila kasama na ang Las Piñas, Parañaque at Muntinlupa at Cavite. Abay magkakaroon ng water interruption sa araw mismo ng undas. November 1 ayon sa Maynila. Nako, mag-ipon na kayo ng tubig, misis. Ang detalye na mabalitang yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang break time. RH Break Time. Oras, Hermana Rosie Sarangaya, Doktora Isa Suntay. Abay, Mr. Cesar Lee, Mr. Michael is my guy. Alas 4:23. Wala kasi akong kayang ibigay sa'yo, kundi Christmas card. Pero di bale, andito naman ako, di ba? Mas mahal mo ako kaysa sa Christmas card, di ba? Pero meron pa akong isang regalo sa'yo. Ibubulong ko sa'yo. Do you know that I love you very, very much? On Christmas morning and find my stockings filled with you. Merry Christmas, Miss Thea, Nina. 57 lakay. Wow, 57 days. Pasko na. Yes. Bilis ng panahon. RH Break Time. At dahil magpapasko na, ayan, mamigay tayo ulit ng regalo para sa ating mga listeners. O yung pong nadikitan ng mga stickers, ha? Ayan, ihanda na niyo po ang inyong mga cellphone para sa mga nadikitan ng DZRH stickers sa inyong sasakyan at kayo po ay tatawagan na ng ating executive producer. Paano ba tatawagan? Random ba yan? Pindot-pindot lang yan? Ha? Pwede bang mamili tayo ng ano? Gusto ko merong number 5. Pwede bang ganon? May suggestion. If you want to know your bill, press 1. Mga ganyan-ganyan ba? If you want to talk to the operator, press 0. Mga ganon. Sagutin lamang po ng tama aming tanong at instant meron na kayong limpak-limpak na dalawa. Ayan. ₱2,500. Ayan. Uy, face-to-face sila lako. Yes, mula sa DZRH. Ayan, sige, tawag na. I-ready po yung mga cellphone. Huwag nyo munang gagamitin para matawagan kayo kaagad. Yung mga nagpalista ata, ito lakay eh. Hindi, yung mga nadikitan na ng sticker. Oo, nadikitan. Kasi so, mga nadikitan na sticker, may pangalan na yan, may number na yan. Abay, meron na kaagad. Kabilis naman, ha? Ayan. Available daw yung number lakay. Hello, magandang hapon po. Hello. Magandang hapon po. Ayan, sino po sila? Joe Art Medina po. Ano po? Bakit po kayo ano po? Joe Art Medina. Joe Art Medina, sir? Joe Art. Opo. Joe Art. Ayan. Bakit? Joe Art. Joe Kaano Art. po si Joanna? Wala. Naku, baka chismis pa to. Laki, mapapahamak pa tong si Kuya Joe Art. Si Joe Art.
Bakit para kayong walang kalatoy-latoy, sir? Oo. Ba't para kayo naantok? Baka galing ng siesta. Naabala ba ang siesta ninyo? Hindi naman po. Taga saan kayo, Joe Art? Andito po ko sila ngayon sa tramo po ako nakatira. Tramo Pasay. Oo. Ikaw ba yung may-ari ng kotse ba yung dinikitan po sa inyo na sticker? Tricycle po. Tricycle. Akala ko sa inyo yung Rolls Royce eh. Okay, Joe Art, ready na ba sa aming tanong, pare Koy? Yes. Ayan, ang tanong, anong istasyon ang una sa Pilipinas, una sa Pilipino? DCRH. Oy, sisinungaling ka Totoo yan? Sure na? Sure? Final answer? Sure? Po. Bakit hindi ka sigurado? Sabi niya, parang kaboses ni Kuya Cesar noon. Ganun ba yan? Kumagana siguro ni Kuya Cesar. Congratulations, Joe Art. Nanalo ka ng limpak-limpak na 1,000. Huwag niyo munang ibababa ang telepono dahil paano ba? Ipapasa na ba agad sa kanya? Hindi, huwag niyo ibaba yung cellphone niyo. Para sa instructions. Opo, dahil ite-text namin yung premyo ninyo. Kaya. Ite-text. Congratulations sa Joe Art Medina. Ayan, napakasimple lamang po, ha? Magpadikit lang po kayo ng sticker sa mga sasakyan. Mapa Rolls Royce yan, Mercedes, tricycle, pedicab, truck, bus. Ayan. Scooter kaya lakay. Pwede ba? Kariton. Ayan, dapat isama rin natin, ha? Basta may cellphone. Oo, motor. Ayan. Motor. Ayan, kasama yan na motorsiklo. Samantala, balikan natin ang detalye ng ating mga balita. Malaki ang napala hindi lamang ng Senado kundi ang mga umano'y biktima ng extrajudicial killings. Ang pagharap kahapon ng dating Pangulong Digong Duterte sa investigasyon ng Senado sa war on drugs. Sinabi ni Senate President Francis D. Butler Escudero na sa siyam na oras na hearing ng Senate Blue Ribbon Subcommittee, maaaring magamit pabor o kontra sa dating Pangulong Digong ang kanyang mga naging pahayag tungkol sa patayan at tungkol sa mga death squad dahil siya ay under oath nung siya ay magsalita. Sabi ni Senate President Escudero, hindi obra ang laging sinasabi ng mga kakampi ng Pangulong Digong na nagbibiro lamang ang dating Pangulo. Dahil lahat ng kanyang sinabi ay bahagi ng kanyang sinumpaang salaysay. Nato si Senate President Chis D. Butler Escudero. Nung sinasabi niya nung presidente man siya o pagkatapos siya maging presidente o bago siya naging presidente nung siya ay mayor, ito'y sinabi sa isang talumpati, sa isang interview. Ang pinakaiba kahapon, lahat ng binitiwan niyang salita kahapon ay under oath, pinanumpaan. At sinabi niyang yan ay totoo sa abot ng kanyang nalalaman na pwedeng magamit kung sakasakali pabor o laban sa kanya. Bastos ako, walang hiya ako, bastos ako, walang hiya ako. Ngunit umaasa naman si Senator Risa Ontiveros sa kikilos na ang Department of Justice at kasuhan si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa mga lantarang pag-amin ng mga kasalanan nito, lalo na ang mga kaso ng patayan. Kasunod ito ng isinagawang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Subcommittee na pinamumunuan ni Senator Aquilino Coco Pimentel III kahapon, kung saan mismong ang dating Pangulo ang umamin sa pagkakasangkot sa mga krimen matapos akuin ng responsibilidad sa tagumpay at kapalpakan ng ikinasa nilang war on drugs. Inamin ni Duterte na totoo ang mga usap-usapan na mayroon itong sariling Davao Death Squad. Ngunit hindi ito mga opisyal o tauhan ng PNP, kundi mga gangsters sa Davao at hindi umano kailangang bigyan ng reward ang mga ito dahil karamihan ay galing sa mga may kayang pamilya. Narito si Senator Risa Ontiveros.
Sige, basa. Tuloy pala kayo. Samantala, una nito ay solong inako ng dating Pangulo ang responsibilidad, ang war on drugs at sinabing wag nang idamay pa ang mga pulis. Aminado ito na maaaring may mga nangyaring krimen sa implementasyon nito, ngunit wala umano siyang dapat ihingi ng paumanhin. Standby Raymond Adpas, standby Milky Rigunan. Dapat pag-aralan na ng Department of Justice at Office of the Ombudsman ang paggain ng kaso laban kay dating Pangulong Duterte. Ito naman ang hiling ni Congressman Bienvenido Abante Jr. ng Manila matapos akuin ng dating Pangulo ang buong responsibilidad sa mga pagpatay no ipinatupad at ang war on drugs. Ayon kay Abante, pwede ring gamitin ng International Criminal Court ang naging testimonya ni Duterte dahil kahit kumaras na tayo sa Rome Statute noong 2019 dahil merong jurisdiction pa ang ICC sa Pilipinas nang mangyari ang mga krimen. Sinabi naman ni Congressman Dan Fernandez na lies in the highest level ang aligasyon laban sa kanya ni Police Colonel Hector Grijaldo sa kanyang pahayag sa Senate hearing kahapon. Sa aligasyon ni Colonel Grijaldo, pinilit lamang daw siya upang i-corroborate ang affidavit ni retired Police Colonel Rina Garma tungkol sa reward system kaugnay sa kampanya laban sa illegal drugs. Samantala, pinasinungalingan ni Santa Rosa City Representative Dan Fernandez ang paratang ni Police Colonel Hector Grijaldo sa isinagawang pagdinig ng Senado kahapon sa issue ng war on drugs. Sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Subcommittee, sinabi ni Grijaldo na inutusan umano siya ni Fernandez at ni Manila Representative Benny Abante na sabihin sa House Quad Committee na totoo ang reward system sa loob ng Philippine National Police sa programang 2x2. Nilinaw ni Fernandez na totoong pinatawag nila si Grijaldo pero wala umanong nangyaring coercion o harassment. Bukod dito, kaya lang umano nila pinatawag si Grijaldo ay dahil si retired Colonel Rina Garma mismo ang lumapit para sabihin si Grijaldo umano ang makapagbibigay ng suporta sa kanyang statement. Narito ang bahagi ng pahayag ni Fernandez. Totoo yun, tinuro ko yung paragraph doon. Sabi ko, ito, totoo ba ito na nangyari yung reward system? Naku sir, wala po akong alam dyan, sabi niyang gano'n. O itong paragraph na ito, may alam ka dito. Wala din po ako alam dyan. Tapos, tama yung sinasabi niya, yung 1999 na tinuturo ko yun. So, nung sinasabi niyang walang gano'n, so sabi ko, sige, okay, papas na ako. Tapos si Chairman Abante lumabas na rin. So it is not our policy and I think it will be so offending sa ibang chairman of the Quadcom na gawin namin yung inaakusa sa amin na ikino-coerce namin siya, tinatreat namin siya just to sign an affidavit. Which in my belief na hindi naman siya ganoon ka-importante doon sa hearing namin. Naniniwala naman si Fernandez na may nag-utos lamang kay Grijaldo na sabihin yun sa Senate hearing para i-discredit ang ginagawang investigasyon ng Quad Committee. Hatawin natin ang mga report pagsita ni Senator Risa Ontiveros kay dating Pangulong Digong Duterte dahil sa pagmumura umani ng suporta ayon kay Senate President Chis Escudero. Aris number 28, Raymond Adpaas, please come in. Raymond. Mayor Mistaya, suportado ng liderato ng Senado ang ginawang paninitaan ni Senador Risa Ontiveros kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa kanyang pagmumura sa hearing ng Senate Blue Ribbon Subcommittee sa War on Drugs. Ayon kay Senate President Francis Chis Escudero, sa kapihan sa Senado, paborito sa ginawa ni Senador Ontiveros dahil walang puwang sa Senado ang gawaing pagmumura, lalo na sa isang formal na pagdinig. Dagdag pa ni Escudero na tama lang na sitahin ang ugaling pagmumura dahil hindi ito tinatanggap sa Senado
At kahit sa ating lipunan ay hindi natin ito dapat tanggapin basta animoy normal sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Sa hearing ng Senate Blue Ribbon Subcommittee, ikinatwiran ni Duterte na bahagi ng kanyang kwento noon ang pagmumura na siyang kanyang ibinahagi lamang sa komite. Sa kanyang post sa X o dating Twitter, pinapurihan din ni dating Senador Panfilo-Ping Lacson si Senador Risa Hontiveros dahil siya lang umano ang bukod tanging tumayo at manindigan upang ipagtanggol ang integridad ng Senado laban sa kanyang tinawag na invasion ni dating Pangulong Duterte. Narito si Senate President Jesus Cudero. Again, gaya ng sinabi ko, tama at sang-ayon ako dun sa ginawa ni Senator Risa. Nung pinoint out niya at pinaalalahanan niya ang dating Pangulo at ang komite na panatilihin ang order sa Senado na ang pagmumura ay hindi normal, ang pagmumura ay hindi parte ng anumang proceedings at ang pagmumura ay hindi dapat isang bagay na maging manhid tayo na tinatanggap na lang nating normal at bahagi ng araw-araw nating pamumuhay. Ang bahagi ng pahayag ni Senate President Francis Jesus Cudero. Ito si RH28 Raymond Dadpaas para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Raymond Dadpaas. Ba't ka kasi nagmumura, Mr. President? Bastos ako. Walang hiya ako. Na-update tuloy yung voice clips mo lang. Paano ka lang isimite sa ICC ang mga naging testimonya ni dating Pangulong Duterte sa Senado, hindi dapat payagan. Bakit? I-detalye mo RH12, Milky Rignan. Manang Milky. Kaya at lakay, hindi dapat payagan na ibigay sa International Criminal Court ang mga sinumpaan na testimonya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagharap nito sa Senado. Ito ang posisyon ni Manila Representative Bienvenido Abante Jr. sa panukalan ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro na sumite na ng Senado ang naging statement ng dating Pangulo sa ICC. Ang kay Abante, hindi dapat payagan na ibigay ng gobyerno sa ICC ang mga dokumento sa mga investigasyon sa war on drugs ng Duterte administration. Sabi ni Abante, may sariling investigasyon ng ICC sa mga nangyaring extrajudicial killings noong panahon ni dating Pangulong Duterte mula pa noong 2017. Bukod dito, naniniwala si Abante na nagmamonitor naman ang ICC sa mga hearing ng Quad Committee sa issue ng EJ case, POGO at illegal drugs. Darito si Congressman Bienvenido Abante Jr. That I'm not going to allow the ICC to get our documents for that. Anyway, they could be able to do their own investigation on their own. Diba? Hindi na kailangan yung tulong ng Quadcom o tulong ng aking committee on that, no? In fact, naniniwala kami na the ICC is watching all the proceedings. Kaya meron silang documents tungkol dyan. Samantala, pag-aaralan pa kung iimbitahan pa sa mga susunod na hearing, ang dating Pangulo dahil kung si Abante ang tatanungin, sapat na ang mga narinig na testimonya ng dating Pangulo, magi ang pag-ako nito sa mga insidente ng EJK. Ako si Neil Gregunano para sa DZRH. Yes, okay. Yung plano namang impeachment laban kay Vice President Sara, itutuloy ba ng Kongreso? Pag-aaralan to na kay meron naka-schedule na hearing next week ang House Committee on Good Government and Public Accountability. Pero kasi silang makita doon na mga posibleng dalabag daw ni Vice President Sara Duterte, kaya ito ay pagpapatuloy pa rin sa isasagawang investigasyon ng komite. Ipapatawag ba ang muli ang dating Vice President Inday? Naku, mukhang hindi na sila magtatangka pa na ipatawag kasi talaga namang hindi pupunta ang Vice President, pero meron daw silang mga imbitasyon sa kanyang mga pinakamatataas na opisyal. Kabilang na dito ang kanyang Chief of Staff at ilan pang mga opisyal ng Office of the Vice President. Maraming salamat, Manang Milky. Ako si Neil Gregunano, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang mga balita, Korte Suprema naglabas ng TRO. Temporary Restraining Order laban sa paglilipat ng bilyong-bilyong pisong pondo ng PhilHealth
sa National Treasury. Ba, magandang balita yan. Ha? Abay, Dr. Minggita Padilla. Ha? Abay, sila yung unang nag-file sa Supreme Court na maglabas ng TRO para huwag namang ilipat ang almost 90 billion pesos na pondo ng PhilHealth sa National Treasury. Samantalang ang dami na kailangan ng gamot, medical assistance. Sinong nagpunente niyan, boy, sa Supreme Court? Aris number 29, Boy Gonzales, please come in. Boy G. Boy G Gonzales, Lacuna. Lakay Deo, saya. Ba't pagka Lacuna, nabubulunan ka? Pagka Dumagoso, dire-diretso. Ha? Ayan. Bakit nga? Nakadagdagan mo ng Dumagoso. Dumagoso para ba? isa tay. Gas-gas na kasi Dumagoso kay Lacuna naman. Okay, proceed, boy. Lakay, Taya, pasamantalang pinigil ng Supreme Court ang paglilipat ng bilyon piso ng pondo ng PhilHealth sa National Treasury. Sa katapos na unbank session kanina ng mga maestrado, ngayong araw ng Martes, naglabas ng TRO ang Supreme Court laban sa nabanggit na plano ng pamahalaan. Ayon kay Atty. Camille Ting, ang tagapagsalita ng Supreme Court, sinabi nito na nagpasya rin ang mga maestrado na pag-isay na lamang ang mga petisyon na idinulog ng grupong One Sambayan Coalition, UP Law Class of 1975, Bayan, Grupong Bayan, dating Supreme Court, Senior Asset Justice at iba pa. Umalma ang mga petitioner sa nabanggit na paglilipat ng pondo dahil sa anilay, labag ito sa saligang batas. Sa record, dumabot sa 80 billion pisong special fund ng PhilHealth ang balak na ilipat sa National Treasury. Dito si Boy Gonzales para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy Gonzales Lacuna Dumagoso. Congratulations! Yan, congratulations sa mga nag-file ng petition. Ayan, mabuhay po kayo. Ayan. Sana magamit ng tama yung 90 billion na hindi na ililipat sa National Treasury. Basa Sister Nicole, Sister Teya. Aktor na nakabaril at nakapatay sa kaibigan arestado sa follow-up operation sa Pasig City. Itatali mo nga yan na RH27 Noche Kakas Noche. Miss Teya, arestado ang aktor na matapos sa pabaril at mapatay ang kaibigan nito sa away sa lungsod ng Pasig. Kinilala ang suspect na si Jan Wayne Pasek sa panayam ng DCRH kay Acting Eastern Police District Director Mel Villamor Tuliao. Inusasan ng Pasig City Police si Sase sa follow-up operation sa isang hotel kung saan naka-check-in sa barangay Uranbusan na banggit na siyudad. Hindi rin nagsasalita si Sase ng pusasan ng mga otoridad. Ayon pa kay Tuliao, na-recover nila sa pag-iingat ang Sase ang isang caliber 45 na baril. Sinabi pa ni Tuliao na batay sa kanilang record, mayroon na rin umano itong reklamo ng pananakit sa live-in na partner nito. Di pa batid ni Director Tuliao kung ito ay kapatid na naka-eskapo kagabi si Sase matapos sa babaril at mapatay ang kaibigan na nasabing nagkabantaan sa isa't isa. Noche. Ay sa 27 Noche. una sa Pilipino. Noche. Sinong artista ito? Hindi, anong pangalan? Hindi masyadong kilala. Oo nga, anong pangalan? Anong artista yan? Sinong pangalan? Anong pangalan, Noche? Si John Wayne. John Wayne? Di ba patay na yun? Ano, John Wayne? John Wayne sa Amerika yun? Di ba yung cowboy na mga 1950s pa yata yan? Kapangalan lang, siyempre. John Wayne Sache, yan ba yun? Sachet? S-A-C-E, yan ba yun? Oh. Ano? John Wayne
Sache ba yung lakay? S-A-C-E o SACE? Ano bang Hindi pronunciation ko nga alam niya? kaya tinatanong ko kay Noche. Ayan, Naputol naman siya. Ayan. At sino yung pinatay niya? Kaibigan babae, lalaki? Tingnan natin yung chismis lakay. Pero ano sa Pasig pala ito nakakulong dati. Kikita sila ni Alice Guod dyan. Hindi ano? Babalikan natin lang pang mga reports, ilang pang mga balita. Standby, Kristan Karag. Aba, buti pa ang mga basketball players ng PBA, Batang Pier. Aba, namigay ng tulong sa mga biktima ng bagyong Christine. Sino ba? Sino? Jay, pimaltog Jay. Sinong Jay? Ito lakay. Sino nga? John Amores. John Amores. Di ba yun yung controversial na basketballista? Na nakabaril ng kanyang nakalaban sa basketball sa Laguna? Ito rin yun? Parang, oo. Ganun ba? Diba? Siya rin yung Ba't artista ba siya? Ba't sabi ay aktor? Ay, yung sa aktor lakay, iba pa yun. Yung John, pares John. Ito, Amores. Ito naman, John Wayne. Yun. Puro John kasi, John. Rumble na Ayan. Yung nakabaril na na artista lakay, yung John Wayne. Bakit? Nakalabas na ba siya? Yung nakapagpiyansa ba? Anyway. Tanungin nga natin kay Kristan mamaya. Nagbabagong puri. Ayan. Babawi. Buhay. Baka nagbabagong buhay lakay. Nagbabagong buhay. Standby, Kristan Karag. Oras, Dr. Evelyn Laureta, Dr. Beng Lee, Dr. Minggita Padilla at Dr. Alan Racho. Bilis naman na oras, Mr. Romel Cabanela. Sabi niya, pa-congratulate mo naman lakay yung mga winners ng PIMS, Philippine International Motor Show. Yung car show sa may World Trade. From Campi, Chamber of Automotive Manufacturers in the Philippines, President Attorney Romel Gutierrez. Successful daw yung kanilang car show kahit na bumagyo. Congratulations sa Miss PIMS. Wow! PIMS Michelle Arceo ng Honda at Miss Nicole Punla ng Suzuki. Ayan. Congratulations from Attorney Romel Gutierrez at Miss Patricia ng MG at Mr. Norihide Takei ng Suzuki, kasama daw si Romel Cabanela. Congrats! Oras ganap na alas 4:53. Nakaw, mga korap, mga kriminal, at yung napapahirap sa Pilipino. Kaya kung ayaw ninyong minto at patuloy pa rin ang karahasan, ito na ang huli ninyong Merry Christmas. Balikan natin ang mga reports at mga balita. O teka muna, happy birthday muna kay Apo Celo Lagmay. Oy Tata Celo, birthday mo pala ha? Bukas. Happy birthday, advance happy birthday kay Tata Celo Lagmay, dating Press Undersecretary noong panahon ni FBR at 5-time President ng National Press Club. O nga pala, ngayon pala anniversary ng National Press Club. Happy birthday din kay Victoria. Ayan. Kay Clara Victoria Court Bautista ng Angono Rizal. Mula kay Daddy Cesar. At kay Ruben Santos, happy birthday Parikoy. At congratulations sa Mr. Michael is my guy. Aba, tignan mo nga naman like a father, like a son, ha? Abay, nag-champion sa pag-golf ni Senator J.B. Ejercito. Itong si Alan Matthew Guy. Wow, under 3 under par 69. Ha? Congratulations Alan Matthew Guy. Champion sa 6th JB Golf Cup ni Senator JB Ejercito sa Santa Elena Golf Club. At ang maganda rito yung